Pagbangon ko nga nakapagluto na si Pinggoy ng fried rice at meron na rin ditong corned beef. At eto nga pala, siya na yung nag-asikaso ng mga buhok ng mga bagets. Nag-request si Pinky ng braided hair. Siya ang aligaga sa pag-aayos ng buhok ng mga bagets. And si Kowa din. Sobrang hands-on ni Pinggoy. Pagdating sa mga anak namin, even yung mga baon nila pagising ko, prepared na talaga. Nauna niya nang naihatid si Pinky since mas maaga yung pasok niya. And next naman niyang ihahatid itong si Kowa. Kahapon pa lang kasi nakapag-usap na kami ni Pinggoy. Sabi ko talaga, Lala, hindi ako makakagawa ng mga gawaing bahay talaga bukas, which is itong araw nga na ito, dahil ang dami kong kailangang i-edit. Ang nangyayari kasi natatambakan ako ng mga videos na i-film ko na pero hindi ko magawa ng time para mai-edit sila. So para makapag-focus nga ako sa mga kailangan kong content na gawin, i-edit, i-voice over, dito lang talaga ako sa kwarto. Nung napatingin nga ako dito sa may likod, natapos na nang ihatid si Kowa. Ayan, nakakailang salang na siya kasi pagising pa lang niya, nagluto na siya, nakapagsalang na siya na labahin. So marami-rami na rin yung mga nakasampay dyan. Saludo rin talaga ako sa mga tatay na kayang-kayang gumawa ng mga gawaing bahay. Talaga nakakatulong ng mga partner nila, misis nila. Yung mararamdaman mo talagang suportado ka, meron kang katuwang sa buhay. Maliban sa nakapaglaban na nga siya, nakapagluto pa yan ng ulam namin. So eto nga palang lunch namin, ginisang ampalaya yan. Alam mo, kapag naglalaan talaga ako ng oras para sa pag-i-edit, pag-voice over, time consuming talaga yan. Kahit sabihin mong isang minuto lang naman yung video, less than 30 minutes na yan. Minsan inaabot yan ng ilang oras talaga sa pag-film, edit, voice over, ganon. Mga 1 minute video pa lang yan, lalo na yung mga ganitong vlog na mahaba. Kaya talagang pasensya na po kung meron ding mga times na minsan nakaka-absent talaga ako sa pag-upload ng vlog. Minsan naman naiigsian kayo sa mga vlog. Sorry na talaga. Nabasa ko pa yung isang comment, sabi, mag-start ka kayang magpaganda, parang paganda series, ganyan naman yung atake. Pero kasi even yung ganong bagay, hindi ko siya mapaglaanan ng oras. Pero kung sa iba pa yan, baka i-take pa nila negatively yung ganong comment, baka ma-offend pa sila na, ay, sobrang nalolosyangan naman na sila siguro sa akin. Pero totoo naman, sobrang alam ko naman yung itsura ko sa ngayon na hindi nga ako pala ayos. Pero carry na yan. Tapos nung kailan, wala lang, naisipan ko lang mag-browse, mag-look back sa mga dating post ko sa IG. Kasi dati ang hilig ko talaga mag-selfie, GGSS. Tapos niisip ko, oh my God, dumating rin talaga ako dun sa face na dahil wala nga akong iniintinding anak, puro sarili ka lang. Puro kaartehan naman yung mga naiisip na pinagkakaabalahan ko. So para sa ibang mga katulad ko dyan na mommy, na nag-a-adjust sa motherhood, huwag kayong mag-alala kasi darating din talaga yung time na magiging okay din ang lahat. Kaya talagang maraming sacrifices ang pagiging nanay. Una na dyan, syempre, sa pagbubuntis pa lang ang daming changes sa katawan. Kung dati, sobrang nipis, ang sexy, ganyan. Pero pag talagang nagbuntis ka, merong iba, katulad ko na lang, na nahihirapan talagang magbalikuan. Pero sa totoo lang talaga, pag naging nanay ka, syempre yung buhay mo, yung mundo mo, parang iikot na lang sa anak mo. Kaya para sa mga single pa dyan, wala pang babies, talagang i-enjoy nyo yung pagdadalaga ninyo, travel as much as you can, mag-enjoy kayo lahat ng mga gusto nyo subukan nyo na, dahil hindi mo alam kung magagawa mo pa ba yan after mo magkaroon ng pamilya. Ang dami ko na namang hanash. Mabalik nga lang tayo dito sa video. So, ganito ko pala nililinisan itong donut maker namin. Kasi meron ako nabasa nag-comment. Tinatanong niya kung removable ba yung donut plate nito. Para dito sa ginagamit kong ito, unfortunately, hindi. So, ang ginagamit ko lang panlinis dito is wet wipes. And make sure lang talaga na malinis all over the place. All over the place. Sa loob, pati sa labas niyan. Para talagang hindi siya langgamin. Kasi hindi ko pa natatry na basain yun. Kaya maganda talaga kung meron kayong mga sandwich maker, donut maker, or kung ano-ano pang small appliances yan. Yung may removable plate na para mas hygienic kasi na-remove mo siya, nahuhugasan. So, eto nga pala at meron ako mga bagong dagdag na gamit dito sa bahay at ipag-unbox na nga natin yan na magawa na ng content. At syempre, para ma-enjoy na namin at magamit na nga dito sa bahay. At una na nga dyan, etong Omega na whistling kettle. Aminin, sobrang nostalgic talaga kapag magpapakulo ka ng tubig tapos may pumipito-pito kapag mainit na nga or kumukulo na nga yung tubig. So, eto talaga yung gusto ko, matagal na. So, eto nga pala ay from Omega at ang nakakatuwa dito kasi usually, di ba yung mga ganito para lang siya sa mga stove, yung mga gas stove. Pero this one, pwede siya kahit induction, saktong-sakto kasi currently, induction cooker lang nga ang ginagamit namin panluto. So, ang ganda ng quality nito, in fairness, stainless steel siya. Yung pinakamaliit nga yung natanggap ko, 2.5 liters ito. Pero merong mas malaki nito hanggang 5 liters yata.
gatas. So, ayan. Eto nga pala, hugasan ko na muna bago ko lagyan ng tubig at pakuluan. So, hugasan na muna natin siya even hanggang sa loob para sure talaga na malinis bago gamitin. Ang gusto ko kasi talaga dito is yung tipong kahit madaling araw nagising ka, tapos nag-init ka ng tubig, merong ganyang whistling kettle, talagang magigising yung diwa mo. Parang alarm clock na rin siya. Nakatanggap ulit tayo ng bagong sink organizer. So, eto, iba lang yung kulay niya. Yung initially na ginagamit kasi namin, color black. And napansin ko doon, may mga puti-puti siya dito sa may base niya. Anyway, removable naman ito. So, kapag namuti-muti yan, pwede mong tanggalin, kuskusin, hugasan. Pero kasi kapag color black nito, mas obvious yung puti-puti. Unlike kapag ganitong light colors. So, mayroon din itong color white, color gray, and of course yung black. And plastic lang yung material niyan, kaya hindi siya kakalawangin kahit na palagi siyang nababasa. And, ito nga pala yung pinakabagong tumbler ko. This is from Germ and collaboration ito with Coca-Cola. At ganito talaga yung mga bet ko sa tumbler. Yung malalaki. Kasi tamad na tamad talaga ako mag-refill pa ulit-ulit. So, gusto ko yung ganito dahil malakas din ako uminom ng tubig. Para isang kainan, isang ganyan, kaya kung maubos. Ganon. 1,200 ml na yung capacity niyan. So, pwedeng-pwede talaga siya for indoor, for outdoor. Pwede mong gamitin tong tumbler sa office. Collectible pa dahil nga sa Coca-Cola logo niya. If bet nyo na mga gamit na yung kita nyo dito sa video, ilalagay ko yung link niyan sa comment section. Or kung sa black app nyo to napanood, nasa showcase. So, eto pa yung isa sa pinaka-excited akong buksan. May bago kaming thermos at pagkalaki-laki na talaga niya. So, maraming kulay na available nito. May blue, may pink, may white, may red. Pero pinili ko yung green. Para siyang sage green pero light version siya. Ang ganda niya sa actual, promise. And pinili ko na yung ganito kalaki kasi ang dami nga namin dito. Minsan kasi may mga times na sa umaga pa lang, pag nagkape na, parang hindi ka na makakapaglagay sa thermos unless magsasalang ka ulit. So, ayun, maganda talaga sa amin. Malaki na yung thermos para kahit hanggang hapon, nandyan na lang yung init tubig. Hindi na pakulo ng pakulo. So, anyway, nalagyan ko lang nga pala ng tubig itong bagong linis nating kettle. Kaya naman, pakuluan na natin yan. Pasensya na talaga sa mga naiirita sa ganyang tunog, pero ako gustong-gusto ko yung tunog ng ganyang kettle sa umaga. Pag may bago rin kaming thermos, hinuhugasan ko rin yan, even yung loob niya. Kasi before, meron ako nababasang comment na, ay dapat hindi yan hinuhugasan. Uy, hindi naman pwedeng gano'n. Siyempre galing sa factory yan, tapos hindi mo hugasan. Grabe ka naman doon. So, ayan at nalagyan na nga natin ng mainit na tubig itong thermos, at maganda rin talaga itong lagayan naming cabinet dito. Kasi, ayan, kasyang-kasya yung mataas naming thermos. Hindi na rin pala ako daily nagkakape. Minsan na lang talaga. Depende rin yan sa pagkain namin, lalo na kapag umaga, kapag feeling mo kailangan talaga na may kape. Tsaka lang ako nagtitimpla. Napansin ko nga dito, may mga ibang containers na wala ng laman. So, pinag-aayos ko na nga rin dito. Even yung ibang mga kape na nakabuyang-yang lang dyan. Ayoko ng ganon. And dito nga pala sa ilalim ng aming cabinet, meron dyang acrylic na organizer. Bale, dati, pinaglalagyan ko yan ng mga mini bag, coin purse, mga purse, handbags, pero dahil wala na nga ako mga ganon, pinagle-let go ko na karamihan ng mga bag ko bago pa kami lumipat dito sa Batangas. So, ginawa ko na lang siyang food cabinet para pag may leftover na ulam kami, doon na lang ilalagay. Kaso, kapag dito naman sa may countertop siya, napapansin talaga namin, lapitin siya naman ng langgam. So, since kinailangan ko rin gawa ng content itong thermos, so napatimpla nga ako ng kape dyan kahit na hapon na. So, ginawa ko, nilagay ko na lang siya sa maliit na tumbler ko. So, dinner time na nga pala nito, meron pa kaming tirang ampalaya. Tapos bumili ng 5-star fried chicken si Pinggoy. Tapos naalala ko, hala, may kape pala ako dito. Naitimpla ko kaninang hapon. Gabi na niyan. Tapos tinikman ko, hala, mainit pa siya. Nakakatawa. So, perfect talaga yung mga ganyang lagayan ng kape. Sa mga mahilig sa kape na nagmamadali lagi kapag papasok sa school or sa work, bili kayo ng ganyang mini tumbler. Alam nyo na.